Wala tayo kahit man anong galing natin sa Nihongo. Pag nawala yung respeto, ekis pa rin tayo dyan guys. Kaya kung ikaw, training visa, tapos malapit ka na mag-end ng contract, subukan mo. Sa loob ng 1 taon, 2 beses nga palang kumukuha ng JLPT exam. Kamusta? AP mechanic nga pala ulit. Bagong tayo ngayon guys. Bagong renew. Napakaangas. Ayan. Bali, pangalawang taon na natin dito sa panibagong company natin na pinasukan. Ano nga ba yun? Toyota. Toyota ng Japan. Mahirap. Sa mahirap. Madaling pumasok pero ang hirap tumagal. Kasi, alam nyo ba kung bakit? Sobrang pabaya ako kasi na naging training visa ako. Baka ikaw, ganun ka rin. Panoorin mo tong video hanggang dulo para maiwasan mo kung ano yung miss na nagawa ko. Kung ano yung mga pagkakamali na nagawa ko. EPM Mechanic, JP Vlogs. Sa loob ng training visa ko, 3 taon ako nagtrabaho lang. Hindi ako kumuha ng kung ano-ano mang exam na dapat ginawa ng training visa. Pasalamat nga ako nakapasok ako dito. Kasi kahit ganun, nakakaintindi naman tayo ng Nihongo. Yun nga lang, required kasi dito yung merong kang level na hawak ng Nihongo. Yung JLPT. Kahit N5 or N4 may hawak ka, sobrang blessed mo na. Kaya kung ikaw, training visa, tapos malapit ka na mag-end ng contract, subukan mo. Sa loob ng 1 taon, 2 beses nga palang kumukuha ng JLPT exam. Yung una, July ata or June. Tapos yung pangalawa, December. So, sa 1 taon na yun, dapat makakuha ka. Kung malapit ka nang mag-end ng contract kasi sobrang hirap mag-apply ng trabaho pabalik dito sa Japan kung wala kang hawak na mga ganyan JLPT proficiency exam. So, bakit nga ba ako nakapasa dito kung wala naman pala akong hawak? Bago nga pala matapos yung kontrata namin, nag-apply na kami mga magkakaibigan dito. 3 kami. Joshua at si Mutuk. Credit nga pala sa kanila, wala ako dito kung hindi dahil sa inyo. Alam niyo yan. Kasi nga, mahina tayo sa Nihongo. So, mapunta tayo sa apply. 3 pakakatandaan ninyo pag mag-a-apply kayo dito mismo sa Japan. Number 1, time management. Ano nga ba yan? Once na nagsabi ka ng ganitong oras mo ipapasa yung mga requirements mo o kung ano man yung usapan ninyo, gawin nyo regardless kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kasi alam naman natin na once na mag-a-apply ka dito, nandito ka pa rin habang nagtatrabaho. Ngayon, ang problema nga, yung oras, gawan mo ng paraan kung ano man yung gusto mong mangyari. Hindi man yung, ay, busy kasi ako ngayon, hindi ko na-send, pasensya na. Number 1 X yan dito, guys. Kasi once na nagsabi ka ng isang bagay, gawin mo. Number 2, guys, respeto. Respeto. Bakit? Sa messages at sa call. Sa atin kasi po, opo lang yung respeto sa atin. O kung ano man pa, baka hindi ko lang nabanggit, no? Dito kasi guys, wag na wag ninyong kakalimutan magsabi ng mas form or di kaya mag-this sa mga kausap ninyong hapon. Kasi alam nyo bakit? Gay kukujin tayo. Wala tayo kahit man anong galing natin sa Nihongo. Pag nawala yung respeto, ekis pa rin tayo dyan guys. Sa totoo lang, liba na lang kung kakilala mo na talaga yung isang tao, kaibigan mo, walang problema dyan. Pero pagdating sa interview, mag-desk ka. Tapos ano pa ba? Kanji reading. Yan. Pinagbasa tayo ng kanji guys. Hindi man siya mahirap, pero kung hindi mo pinagdaanan, kung hindi mo inaral kahit konti, wala sana tayo doon. Kamukha ng mae, ushiro, migi, shita. Mga basic yan guys ha. Sobrang basic na yan. Ue, shita, migi, hidari. Tapos, yung basyo. Kamukha yan, basyo. Tapos, pagbabasahin ka rin dyan ng katakana at hiragana. So, sa loob ng
3 taon mo dito as training visa. Pakiusap ko lang sa'yo na huwag mangyayari sa'yo kung ano yung nangyari sa akin. Mag-aral ka. Subukan mong kumuha kahit N5 kung may pangarap ka na bumalik dito. Pero kung wala na, nasa sa'yo yan. Pero mas maganda, meron kang hawak na ganyan, N5, N4, para pagdating mo sa Pilipinas, meron kang chance, kung malakas man yung loob mo, meron kang chance na makapagturo ng Nihongo language. Diba? Kung ayaw mo nang maging, kung ano man yung, ano mo ngayon, kategory na hawak mo ngayon, pero may hawak ka namang Nihongo level, makakapagturo ka. Isa yun sa sinabi sa amin ni Sensei Daryl. Si Sensei Daryl nga pala, dating sensei namin yan sa Sangko. Ngayon, yung galing din siya dito eh. Dito rin siya nanggaling. Tapos yun, pinilit niyang mag-level up. Tapos, yun, naging sensei siya. Sobrang tibay niyan. Malakas pa sa pangayan. So, mabalik tayo sa company namin. Bakit sinasabi kong regret ko yung hindi pag-aaral? Kasi alam niyo ba kung bakit, guys? Nag-aaral na naman kami dito ng, ano ba tawag yan? Kasi, nandito kami sa Toyota. Nag-aaral kami ng kung ano yung standard procedure na meron sila. Kung ano yung mga yarikata nila. Kung ano yung mga pinag-aaralan ng mga Hapon, yun din yung pinag-aaralan namin. Pero, yun nga. Kasi mga Pilipino kami, nandun pa lang kami sa pinakababa. Hindi katulad nila na sobrang taas na ng mga pinag-aaralan nila. Pero, nga, may boboga naman ng mga Pilipino pagdating sa actual. Alam naman natin yan. So, ano ba yung mahirap sa pag-aaralan? Dun sa Pilipinas, ang pinag-aaralan ng mga taga-Toyota dyan, yung mga Protec na yan, English kasi yan, guys. Ang pinagkaiba namin dito, Nihongo lahat, wala kang mababasa na ano. So, possible dyan yung mga katakana na lang. Depende sa yan. 2 beses ka pwedeng mag-aral. Una, itatranslate mo muna sa English kung ano yung manual na meron silang ibibigay sa'yo. Pangalawa, pagkagaling sa English, itatranslate mo naman sa Nihongo. Diba, hassle? Meron ding una dyan, kung marunong kang magbasa ng kanji, which is, doon naman tayo mamahina, at talagang wala tayo doon, babasahin mo na siya ng sunumama na kanji. Yun yung mahina tayo ng sobra. Kaya sobrang hirap sa totoo lang, guys. Sinishare ko lang sa iyo kung ano yung gusto ng company para sa amin. Ang gusto ng company sa amin, mag-level up. Makasabay sa kung anong era na meron dito. Ang problema lang, ang hirap talaga. So, mapunta naman tayo sa trabaho, no? Bully. Hindi nawawala yan kahit saang lugar. Bubulihin ka ng kapwa mo Pilipino, bubulihin ka ng Hapon. Kahit saang trabaho, merong ganyan. Pero, habaan mo lang ng pasensya mo. Habaan mo lang ng busy mo. Huwag mo silang patulan. Kung hindi na kaya, magsumbong ka muna dun sa immediate na supervisor. Kung sino man yung mataas na nandyan, sabihin mo. Kung hindi kaya, pumunta ka dun sa kasunod niya. Huwag na huwag kang didirekta agad sa kung ano yung pinakamataas. Kasi yan, guys, mahirap yan. Nang-overpower ka niyan. Parang hindi mo na sila nirespeto kapag ganyan. So yun nga, maraming salamat ulit. Sana nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan natin. Mag-comment lang kayo dyan sa baba kung ano yung meron kayong komento na maganda. O kahit man kung ano yan, kung challenge ba yan, o kung ano man gusto ninyong ipa-vlog para sa akin. So yun, masayang-masaya ako na mag-comment kayo dyan sa baba. At syempre, konting like and subscribe naman tayo kung hindi pa tayo nakasubscribe. Maraming salamat.